Ilang kembot na nga lamang ay magpapasko at bagong taon na. Alam kong naghahanap ka na naman ng recipe na malagkit para buong taon daw ay dikit-dikit pa rin ang pamilya. Muntikan ko pa nga makalimutan na meron pala ako ditong batik-batik na mais o tinatawag na wild violet gourd. O diba talo ka ng mais, yung mais wild. At dahil wala nga ako magawa, naghanap ako ng recipe na akma sa darating na bagong taon or pwede din naman i-dry run nyo to sa Pasko. Tanggalin yung pinakabutil ng mais sa busal niya gamit ang kutsilyo. Gawin ito sa lahat ng mais, 1 kilo nga pala yun lahat. At sa isang kawali naman ay magtutosta lang tayo ng nyog. Ang tawag dito ay desiccated coconut. Kailangan natin ito bilang pang toppings mamaya. Pagkaluto nga ng nyog ay isang tabi muna at palamigin ito. Sa isang blender ay ilalagay natin yung mga mais kanina. Kung gusto nyong skip ang process na to at wala kayong blender ay pwede nyo namang kayurin ang mais sa gadgaran at saka nyo ilalagay yung gata ng nyog. Since gumamit ako ng blender ay sasabay ko na lang yung gata sa pag-blend ko nitong mais. 2 tasa nga pala ng gata ang ginamit ko lahat-lahat na. Nung mapino ko na nga ang mais sa blender ay isinalin ko na ito sa isang mixing bowl at naglagay ako ng 2 tasa ng glutinous rice flour o giniling na malagkit na bigas. 1 tasa ng asukal at kakarampot na asin, pambalanse lang ng lasa. Hinaluan ko nga din pala ito ng violet na food color para naman hindi siya mukhang maputla at may sakit. Alam nyo ba na tinaguriang ang 2023 ay taon ng hiwalayan or year of the breakup? Nakakaalarma nga ang kaliwat ka ng hiwalayan ng mga artista. Siguro kung naniwala lang sana sila sa pamahiin na kapag kumain ka ng malagkit sa bagong taon ay hindi sila nagkahiwalay. Tsaring, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Isinalin ko na nga pala yung mixture sa isang baking pan at i-steam natin ito sa loob ng 60 minutes o bago kayo magalit sa akin, napakahinang apoy lang ang gagamitin natin at sigurado akong hindi mauubos ang gasol nyo. Pinalutan ko naman ng tela yung takip ng steamer pero natuluan pa rin ito ng tubig. So I suggest na takpan nyo na lang yung mismong baking pan ng foil para mas makinis siyang tingnan sa ibabaw niya. At eto na nga, nilagyan ko lang siya ng mga linya-linya at bubudburan na natin ito ng desiccated coconut na ginawa natin kanina. Ito nga palang recipe na to ay tinatawag na mais kalamay. Pero itong version na ito ay pwede sa tamad dahil makakagawa ka ng kalamay ng walang kangalay-ngalay. Kung natatakot ka nga sa estado ng relasyon nyo ng jowa nyo at baka kayo na ang susunod na magkahiwalay sa darating na taon, ay walang mawawala kung susubukan yung kumain ng sabay nitong kalamay. Kung pangit naman siya, ay pakain na lang ito sa iba. At ganun nga lang kadali, kahit walang kamalay-malay yung mga kasama mo sa bahay, abay nakagawa ka na ng kalamay. Syempre, hindi mawawala ang taste test dahil kailangan ko muna itong matikman bago ko i-rekomenda sa inyo dahil baka balikan nyo ko. Walang tulak kabigin nga ay napakasarap nito. Pwede nyong gawing regular na merienda o kaya naman ay pang negosyo.